ang kasambahay ay mahigpit na humawak sa aking braso. Pula ang kanyang mga mata na mamaga sa kaiiyak. "Sir Miguel, pakiusap po," bulong niya sa akin, halos idikit ang kanyang bibig sa aking tainga. "Hindi po kayo pwedeng pumasok doon. Umalis na po kayo sa lalong madaling panahon." Nanginginig ang kanyang boses, nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang buo niyang pagkatao ay sumisigaw ng takot. 8 taon kong hinintay ang tawag na iyon. 8 taon akong nagdasal na sana'y patawarin ako ng aking anak sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. At nang sa wakas ay inimbitahan niya ako para maghapunan pagkatapos ng ilang taong hindi pagkikibo. Nagdala ako ng mga bulaklak, nagdala ako ng bote ng paborito niyang alak, nagdala ako ng pag-asa na muling maging ama niya, ngunit hinila ako ni Rosa Santos pabalik ng desperado. Itinuro niya ang bintana ng silid-kainan. Tingnan niyo ang kanilang ginagawa." Nakita ko ang aking anak na si Carlo na nagsasanay sa harap ng salamin. Umiiyak siya, pinupunasan ang kanyang luha at muling umiiyak tulad ng isang aktor. Sa mesa ay may nakita akong nagpatindig ng balahibo ko. Mga gamot, hiringgilya, mga botelya. At naunawaan ko na ang sarili kong anak ay inimbitahan ako doon para sa isang bagay na mas malala pa kaysa sirain ako. Kung ang kwentong ito ay tumatagos sa iyong puso, mag-subscribe ngayon. Dito ay may mga totoong kwento araw-araw, mga kwentong maaaring maging sa iyo. Sabihin mo sa akin kung saan mo ako pinakikinggan. Ang pangalan ko ay Miguel Antonio Reyes at ako ay 68 taong gulang. Ito ang unang nais kong malaman mo dahil ang sasabihin ko sa iyo ay nangyari sa isang matandang lalaki na may mga kamay na may marka ng 40 taong pagtatayo, na may mga tuhod na kumakalog kapag tumatayo, na may puting-puting buhok, hindi sa isang bayani ng pelikula, kundi sa isang ordinaryong matanda na gusto lang muling yakapin ang kanyang anak. Biyernes noon, 4:00 ng hapon. Malakas ang sikat ng araw sa Querétaro at ako ay nagmamaneho sa mga kalye ng Eureka Subdivision na may sirang aircon ng sasakyan sa loob ng ilang buwan. Pinagpapawisan ako sa likod na nagbasa sa asul na kamiseta na isinuot ko ng 3 beses sa linggong iyon upang makita kung alin ang mas bumagay sa akin. Iyong medyo amoy pa ng pabango na ginamit ko noon, iyong gusto ni Carlo noong bata pa siya. Nakalagay sa bulsa ko ang cellphone ko na nagba-vibrate kada 5 minuto na may mga mensahe mula kay Aling Nena ng palengke na nagtatanong kung kamusta na ako. Pero hindi pa ako nakakarating, nagmamaneho pa rin ako. May pag-asa pa rin ako. Ang mga bahay sa subdivision na iyon ay lahat ay magkakamukha. Modernong harapan na may maliliwanag na kulay. Maliliit ngunit perpektong hardin. Mga garahe para sa 2 sasakyan. Nagtayo ako ng mga bahay na tulad nito sa loob ng maraming taon. Mga bahay para sa masayang pamilya na kayang bayaran ang down payment at ang 20 taong hulugan. Hindi kailanman para sa akin. Nakita ko ang numero 23 at ipinarada ang sasakyan sa tapat mismo. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa dibdib ko na nararamdaman ko ang pulso sa leeg ko, sa sintido, sa mga pulso. Tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror at halos hindi ko makilala ang sarili ko. Namamaga ang mga mata sa 3 araw na hindi pagkakatulog. Malalim ang dark circles, ang mga kulubot na hindi ko pa nakikita noon. Isang matanda na mukhang 80 taong gulang sa halip na 68, isang matanda na wasak. Kinuha ko ang mga bulaklak sa upuan ng pasahero, mga dilaw na rosas, ang paborito ni Gloria, ang laging ibinibigay ni Carlo sa kanyang nanay sa kaarawan nito, at ang bote ng red wine na binalot ko ng gift wrapper sa bahay, nakaupo sa mesa sa kusina na sinusubukang gumawa ng perpektong ribbon sa loob ng kalahating oras hanggang sa naging maayos ito. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at ang init ay humampas sa aking mukha tulad ng isang sampal. Ang buwan ng Abril sa Querétaro ay ganoon, tuyo at mainit hanggang sa dumating ang ulan. Ang bagong pulisa kong sapatos ay kumaluskos sa semento nang bumaba ako. Isinuot ko ang itim kong sapatos na pang-dress na ginagamit ko lang sa mga espesyal na okasyon, iyong medyo masikip pero nagpapatingin sa akin na kagalang-galang. Isinara ko ang pinto at naglakad patungo sa pasukan ng bahay. 3 hakbang, 4, 5.
Ang hardin ay amoy sariwang damo at mga bulaklak na hindi ko makilala. May nakaparada na itim na BMW sa garahe, ang kotse ni Carlo. Nakilala ko ito sa mga larawan na nakikita ko sa Facebook paminsan-minsan kapag dinadalaw ako ng kalungkutan at pinupuntahan ko ang kanyang profile para lang makita kung ano ang ginagawa ng aking anak sa kanyang buhay. Ang bahay ay may puting kurtina sa lahat ng bintana, elegante, malinis. Lahat ay mukhang perpekto, masyadong perpekto, tulad ng mga bahay sa magazine kung saan walang nakatira. Akma akong kakatok sa doorbell nang biglang bumukas ang pinto sa gilid. Tumakbo si Rosa Santos, literal na tumakbo. Nakita ko siya at nanigas ako. Rosa Santos, 52 taong gulang, taga Bolivia. Ang babae na nagtrabaho para sa amin mula nang si Carlo ay 10 taong gulang hanggang sa siya ay maging 18. Ang nagluluto ng paborito niyang sopas ng gulay kapag may sipon siya. Ang naghahatid sa kanya sa eskwela sa umaga kapag kami ni Gloria ay maagang umaalis sa trabaho. Ang umiiyak sa aming kaarawan at nagbibigay sa amin ng mga hand-knitted na sweater tuwing Pasko. Hindi ko na siya nakita sa loob ng maraming taon. Mula nang umalis si Carlo sa bahay at itinigil ang pakikipag-ugnayan sa lahat, ngunit ngayon ay naroon siya na tumatakbo patungo sa akin na may sirang mukha, pulang mga mata, basa ang pisngi, nakasuot pa rin ng apron, ngunit may mantsa na para bang nagluluto siya at tumakbo palabas nang hindi ito hinuhubad. Hinawakan niya ang aking braso gamit ang dalawang kamay ng mahigpit, kaya naramdaman ko ang kanyang mga daliri na bumaon sa aking balat sa pamamagitan ng tela ng kamiseta. Sir Miguel, sabi niya na may basag na boses, putol-putol na para bang kinakapos siya sa hininga. Hindi po kayo pwedeng pumasok doon. Nalamig ako. Wala akong naintindihan. Rosa, ano ang nangyayari? Inimbitahan ako ni Carlo para maghapunan. Sa wakas ay gusto niya akong makita. Sa wakas. Umiling siya ng desperado. Ang luha ay dumadaloy ng walang kontrol sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang buo niyang katawan ay nanginginig. Umalis na po kayo sa lalong madaling panahon, pakiusap niya na idinikit ang kanyang bibig sa aking tainga upang walang ibang makarinig. Pakiusap, Sir Miguel, kung papasok po kayo doon ay hindi na kayo makakalabas. Kailangan niyo akong paniwalaan. Kailangan niyo nang umalis ngayon. Hinila niya ako sa braso na sinusubukang ibalik ako sa aking sasakyan, ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako makagalaw. Ano iyon? Bulong ko kay Rosa Santos na itinuturo ang mesa. Kinagat niya ang kanyang labi. Ang luha ay patuloy na dumadaloy. Mga gamot, Sir Miguel, mga botelya, hiringgilya. Kahapon narinig ko po nang magkausap sa telepono si Aling Cristina sa isang tao. May sinabi po siya tungkol sa pagpapamukha nitong natural, tungkol sa walang maghihinala sa isang matanda na may problema sa puso. Naramdaman ko na parang guguho ang mundo sa akin, nang hina ang aking mga tuhod. Kailangan kong sumandal sa pader upang hindi ako matumba. Problema sa puso. Nagkaroon ako ng atake sa puso 4 taon na ang nakalipas. Alam iyon ni Carlo. Sinabi iyon ni Gloria sa kanya. Hinigpitan ni Rosa Santos ang aking kamay. Alam ko po, Sir Miguel, alam ko po. Kaya ko po sinasabi sa inyo ang lahat ng ito dahil hindi niyo po deserve ito, dahil mabuti po kayong tao at ang pinaplano po nilang gawin sa inyo sa loob ay hindi ko po hahayaan. Hindi ko po kayang manahimik. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang manggas ng aking kamiseta. Ang parehong asul na kamiseta na isinuot ko na iniisip na yayakapin ako ng aking anak. Nasasabihin niya na pinatawad niya ako, na iimbitahan niya akong makilala ang kanyang pamilya. Kailangan kong umalis, sabi ko kay Rosa Santos bago pa nila ako makita. Tumakbo ako patungo sa aking sasakyan na nanginginig ang mga binti. Halos 2 beses akong matumba. Nang makarating ako,
Ipinasok ko ang susi nang nanginginig ang mga kamay. 3 beses akong nagkamali bago ito bumukas. Pumasok ako. Isinara ko ng padabog. Ang puso ko ay kumakabog ng walang kontrol. Ang aking sintido ay pumipintig. Sandali kong inisip na inaatake ako sa puso muli, na magsasakit ako mismo doon sa harap ng bahay ng aking anak. Hinawakan ko ang aking dibdib, huminga ng malalim, nagbilang hanggang 10, tulad ng itinuro ng doktor sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumipas ang 15 na minuto. Nagsisimula nang lumubog ang araw at humaba ang mga anino sa kalye. Ilang ilaw ang umilaw sa mga kalapit na bahay. Isang ginang ang naglakad ng kanyang aso 3 bahay mula doon. 2 bata ang dumaan sa bisikleta na tumatawa. Lahat ay mukhang normal, ordinaryo. At naroon ako nakatago sa aking sasakyan, binubunot ang sarili kong anak na para bang siya ay isang kriminal, na para bang ako ang masama sa kwentong ito. Pagkatapos ay nakita ko ang paggalaw sa bahay. Bumukas ang pangunahing pinto. Lumabas ang isa sa mga lalaking nakasuot ng suit, ang notaryo, mataba, mga 60 taong gulang, may puting buhok at makapal na salamin. May hawak siyang briefcase sa ilalim ng kanyang braso. Naglakad siya ng mabilis, na para bang nagmamadali siyang umalis, na para bang gusto niyang umalis doon sa lalong madaling panahon. Sinamahan siya ni Carlo hanggang sa pinto. Nag-usap sila ng ilang segundo. Hindi ko marinig kung ano ang kanilang sinasabi mula sa kinaroroonan ko, ngunit nakita ko nang may inilabas ang aking anak mula sa bulsa ng kanyang pantalon, isang puting sobre, makapal. Ibinigay niya ito sa notaryo. Binuksan ito ng lalaki doon mismo, nang walang pagtatago, at kumuha ng mga perang papel, maraming perang papel. Binilang niya ito nang mabilis gamit ang kanyang mga daliri. Tumango siya, isinilid ang sobre sa kanyang coat, at naglakad patungo sa kanyang sasakyan nang hindi lumilingon. Cash, walang resibo, walang saksi. Hindi iyon normal, hindi iyon legal. Hindi ganoon nagtatrabaho ang mga notaryo. Hindi dapat ganoon sila nagtatrabaho. Ngunit ang lalaking iyon ay kakatanggap lang ng pera mula sa aking anak at umalis na, para bang walang nangyari. Naramdaman kong may sakit ako, literal na may sakit. Kumulo ang aking tiyan. Nagsuka ako. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at dumura sa kalye. Abdo. Wala akong kinain buong araw dahil sa kaba at ngayon ay sinisingil na ako ng aking katawan. Pinunasan ko ang aking bibig gamit ang aking kamay. Isinara ang pinto at patuloy na nag-record. Dahil kung mamamatay ako, kahit papaano ay mag-iiwan ako ng ebidensya. Kahit papaano ay mayroong makakaalam kung ano ang nangyari. Mayroong makakaalam na sinaktan ako ng aking anak at iyon ang sumisira sa akin ng higit pa sa takot na mamatay. Ang ideya na ang sarili kong anak, ang aking Carlo, ang bata na binuhat ko sa aking mga bisig, ay kayang gawin ito sa akin. Pagkatapos ay nakita ko siya muli, si Christina Lim. Lumabas siya ng bahay na may nakasindi ng sigarilyo sa kanyang mga daliri. Suot niya ang isang itim na masikip na damit na nakadikit sa kanyang katawan, matataas na takong na nagpapatingin sa kanyang mga binti na walang katapusan. Ang blonde na buhok, perpektong tuwid, ay bumagsak sa kanyang mga balikat tulad ng sa mga commercial ng shampoo. May suot siyang napakalaking sunglasses kahit na halos lumubog na ang araw. Mukha siyang elegante, malamig, tulad ng mga babae sa mga social magazine na lumalabas sa mga mahahalagang kaganapan. Tulad ng isang taong hindi kailanman magpapadumi ng kanyang mga kamay, na laging mayroong ibang gumagawa ng maruming trabaho para sa kanya. Tumayo siya sa hardin, doon mismo sa pinaglagyan ko ng mga bulaklak. Tinapakan niya ang mga ito, hindi sinasadya. Lumakad lang siya sa ibabaw ng mga ito na para bang wala sila doon, na para bang walang halaga. Ang mga dilaw na rosas ay nadurog sa ilalim ng kanyang mga takong. Humithit siya ng mahaba sa sigarilyo, kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang damit, nagdial, naghintay, at nang may sumagot sa kabilang linya, nagsimula siyang magsalita. Bahagya kong binuksan ang bintana ng aking sasakyan ng 1 sentimetro, sapat na upang marating ako ng kanyang boses. Ang hangin ay humihip sa aking direksyon. Dinala nito ang kanyang boses na malinaw, matigas,
ng walang anumang emosyon, na para bang pinag-uusapan niya ang panahon o kung ano ang kanyang kakainin. Ayos na ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim, garalgal, na para bang sobrang naninigarilyo siya. Umalis na ang notaryo, mananatili ang abogado hanggang bukas. Pagdating ng matanda, gagawin ni Carlo ang kanyang bahagi. Nag-ensayo na kami ng 50 beses. Iiyak siya, yayakapin ka niya, sasabihin niya na miss ka niya, na pinatawad ka niya, na gusto niyang magsimulang muli at papasok ang matanda. Tumawa siya, isang maikling, malupit na tawa. Napakadaling hulaan ang mga sentimental na matatanda, napakadesperado para sa kaunting pagmamahal. Bawat salita ay parang kutsilyo. Bawat pangungusap ay kumukuha ng isang piraso ng aking kaluluwa. Pinag-uusapan niya ako na para bang ako ay basura, na para bang ako ay isang insekto, na para bang ang aking buhay ay walang halaga. Patuloy na nagsalita si Christina Lim. Hindi ito masakit. O iyon ang sabi ng doktor, kahit na sa totoo lang ay wala akong pakialam kung masakit o hindi. Ang mahalaga ay magmukha itong natural. Isang 78 taong gulang na matanda na may kasaysayan ng atake sa puso. Walang maghihinala. Pinirmahan namin ang lahat kahapon. Ang bahay ay nakapangalan kay Carlo, ang mga ipon din, ang lupa na nasa Guanajuato, lahat. At sa natural na pagkamatay, walang nag-iimbestiga, walang nagtatanong. Mabilis na libing at kukunin ng insurance. Inabot ng ilang segundo ang aking utak upang iproseso ang kakatapos ko lang marinig. Insurance. Pinag-uusapan niya ang life insurance. May life insurance ako. Sinubukan kong alalahanin. Oo, mayroon akong isa. Kinuha ko ito 50 na taon na ang nakalipas ng menor de edad pa si Carlo. Kung mamatay ako, makakatanggap siya ng P2 milyon. Ngunit iyon ay ilang taon na ang nakalipas. Bago kami mawalan ng komunikasyon, hindi ko kailanman kinansela ito, hindi ko kailanman binago ang beneficiary dahil sa isip ko, kahit na hindi ako kausapin ng aking anak, siya pa rin ang aking anak. Siya pa rin ang tanging mahalaga sa akin sa mundong ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumaba ng sasakyan. Gusto kong tumakbo patungo sa kanya at sigawan siya na naroon ako, na narinig ko ang lahat, na alam ko ang kanilang pinaplano, ngunit hindi ko ginawa dahil kung gagawin ko, kung ipapakita ko na alam ko, babaguhin nila ang plano, magiging mas maingat sila at hindi ko kailanman mapapatunayan sa kahit sino ang kanilang ginagawa. Kaya nanatili ako doon, tahimik, nagre-record ng lahat, nakikita kung paano tinapos ng babaeng iyon ang kanyang sigarilyo at itinapon sa damuhan, kung paano siya lumingon at naglakad pabalik sa bahay. At bago pa siya pumasok ay may sinabi pa siya sa telepono, isang bagay na nagpanlamig sa akin hanggang sa aking buto. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ng bata ang anuman. Si Carlo ang bahala na panatilihin siya sa itaas sa buong panahon. Bukas sa ganitong oras ay tapos na ang lahat at magiging mayaman tayo. Pinutol niya ang tawag, inalis ang kanyang sunglasses at pumasok sa bahay na isinara ang pinto sa likod niya. Nanatili ako doon na nakaupo sa sasakyan sa loob ng hindi ko alam kung gaano katagal. Maaring kalahating oras, maaring 2 oras. Nawalan ng saysay ang oras. Naririnig ko lang ang aking paghinga. Nararamdaman ko ang pagtibok ng aking puso at iniisip ang lahat ng aking kakatuklasan. Gusto akong patayin ng aking anak o hindi? Siguro hindi siya, siguro si Christina Lim. Siguro si Carlo ay minamanipula, kinokontrol, pinipilit. Ngunit paano ako makakasiguro? Paano ko malalaman kung ang aking anak ay talagang gustong saktan ako o kung siya ay biktima rin? Sinabi ni Rosa Santos na mukha siyang hindi komportable, na namumutla siya, na para bang ayaw niyang gawin ang hinihiling sa kanya, ngunit ginagawa pa rin niya. Nag-iensayo pa rin siya sa harap ng salamin, binayaran pa rin niya ang notaryo, inimbitahan pa rin niya ako sa kanyang bahay na alam kung ano ang mangyayari. At iyon ang mas sumasakit sa akin, higit pa sa takot na mamatay, higit pa sa takot na malaman na mayroong gustong pumatay sa akin. Masakit na ang aking anak ang gumagawa nito. Pagkatapos ay nakita ko siya muli sa bintana ng ikalawang palapag. Isang maliit na bata ang lumitaw sa likod ng kurtina. Mayroon siyang maitim na buhok na nakatali sa 2 kuletas. May suot siyang pink na pajama na may mga larawan ng kuneho.
Hindi ko masyadong makita ang kanyang mukha mula sa kinaroroonan ko, ngunit nakita ko na sumisilip siya sa bintana na tumitingin sa kalye, sa aking sasakyan at sa isang sandali, sa isang nakakatakot at magandang sandali ng sabay, nagtagpo ang aming mga mata, ako at ang aking apo na pinaghihiwalay ng 20 metro ng distansya at 8 taon ng kasinungalingan, pinaghihiwalay ng isang galit na itinanim ng isang tao sa kanyang puso, isang takot na inilagay ng isang tao sa kanyang isip. Hindi siya ngumiti, hindi nagtaas ng kamay para bumati, hindi gumawa ng anumang kilos, tumingin lang siya sa akin gamit ang malalaking, maitim na mata na nagpaalala sa akin kay Carlo noong bata pa siya. At gusto kong sigawan siya, gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako masama, na mahal ko siya nang hindi ko siya kilala, na ibibigay ko ang anuman para lang maging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit mayroong humila ng kurtina mula sa loob at nawala siya. Nakauwi ako sa bahay bandang 10:00 ng gabi. Pumasok ako sa dilim. Umupo ako sa sofa kung saan kami umuupo ni Gloria ng 30 taon. Doon din natutulog si Carlo noong bata pa siya kapag binabangungot. Wala na akong luha, puro malaking kawalan na lang. At ang video sa aking telepono, napanood ko ng 3 beses, 4, 5. Bawat beses, mas sumasakit. Paano ako napunta rito? Nakatulog ako doon mismo, nakadamit, nahawak ang telepono. Napanaginipan ko si Carlo, ang Carlo noon, ang nagsasabi sa akin, "Mahal kita, Papa." Bawat gabi, nagising ako na umiiyak. Sabado ng umaga, nagising ako na may mensahe mula kay Rosa Santos. "Kailangan ko kayong kausapin ngayon, Plaza Konstitusyon, 3:00 ng hapon, mag-isa lang kayo." Hindi siya pumirma, hindi niya nilagay ang pangalan niya pero nakilala ko ang numero niya. Naligo ako, nagsuot ng malinis na damit, lumang maong at kulay abong kamiseta. Hindi ako nag-almusal, wala akong ganang kumain. Naisara ang aking tiyan. Uminom lang ako ng mapait na kape mula sa kapehan na ibinigay sa akin ni Gloria ilang taon na ang nakalipas at hindi ko kailanman natutunan gamitin ng maayos. Matabang, malamig ang kape. Ininom ko pa rin. Dumating ako sa plaza kalahating oras ng mas maaga. Umupo ako sa isang bangko sa ilalim ng puno ng jacaranda na namumulaklak. May mga pamilyang naglalakad, mga batang nagtatakbuhan, mga magkasintahang magkahawak kamay. Lahat ay nagpapatuloy sa kanilang normal na buhay habang ang akin ay gumuguho. Nakita ko si Rosa Santos na dumating. Mabilis siyang naglakad. Lumingon siya pabalik sa bawat ilang hakbang. May suot siyang malaking sweater na nagpapatingin sa kanya na mas maliit. May suot siyang sunglasses kahit na maulap ang araw. Umupo siya sa tabi ko nang hindi ako tinitingnan. "Huwag po kayong lilingon sa akin," bulong niya. "Umarte po kayong normal na parang mag-isa lang kayo." Tumango ako sa harap, sa fountain sa gitna ng plaza. "Bakit po ang daming sikreto?" tanong ko. Pinunasan niya ang ilong niya gamit ang lukot na panyo. Umiiyak siya. "Dahil po si Aling Cristina Lim ay may mga mata sa lahat ng dako, Sir Miguel. May mga kaibigan po siya, mga taong may utang na loob sa kanya. At kung malalaman niya po na kinausap ko kayo, sisirain niya po ako." Nabasag ang kanyang boses. "Wala po akong papeles. Galing po ako sa Bolivia, 22 taon na ang nakalipas na may tourist visa. Hindi ko po kailanman ni-renew, hindi ko po kailanman naayos. Nagtatrabaho po ako sa anumang kaya ko. At kung tatawag po siya sa immigration, ide-deport po ako. Mawawala po ang lahat. Ang aking mga anak ay narito. Ang aking mga apo. Ang buo kong buhay ay narito." Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Nanginginig siya. "Kalma lang," sabi ko. "Walang makakaalam na nag-usap tayo, ipinapangako ko." Huminga ng malalim si Rosa Santos, pinunasan ang kanyang luha. "Sir Miguel, ang sasabihin ko po sa inyo ay masama, napakasama, at kailangan niyo po akong pakinggan hanggang sa huli nang hindi ako iniistorbo dahil hindi ko po alam kung magkakaroon ako ng lakas ng loob na sabihin ang lahat." Tumango ako. Tumingin siya sa sahig, sa kanyang sirang sapatos. "Tinakot po ako ni Aling Cristina Lim 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi po niya na kung hindi ko po gagawin ang hinihiling niya, tatawagin niya ang migra. Sinabi ko po sa kanya na oo,
Gagawin ko po ang anuman dahil natatakot po ako, Sir Miguel. Sobrang takot. At mula noon ay pinapagagawa niya po ako ng mga bagay. Nabasag ang kanyang boses. Pinapagpakinggan po niya ako sa mga usapan ni Sir Carlo. Pinapagre-review niya po ako ng kanyang mga papeles kapag wala siya. Pinapagkukwento niya po ako ng lahat ng nangyayari sa bahay. At ginawa ko po iyon. Patawarin ako ng Diyos, pero ginawa ko po iyon dahil duwag po ako, dahil naisip ko po ang aking mga anak bago ang katotohanan. Naramdaman ko ang galit, ngunit hindi laban kay Rosa Santos, kundi laban kay Cristina Lim. Ano pa ang alam mo? Tanong ko. Kinuha niya ang nakatiklop na papel mula sa kanyang bulsa, ibinigay niya sa akin nang hindi tumitingin, dahan-dahan kong binuksan. Ito ay isang malabo na larawan na kinunan gamit ang cellphone. May nakita akong mesa na may mga dokumento. Kinunan ko po iyan 2 linggo na ang nakalipas, paliwanag ni Rosa Santos. Nang umalis po si Aling Cristina Lim para sa isang meeting. Ang mga dokumento po na nasa larawan na iyan ay ang gusto po nilang pirmahan nyo kahapon. Mga aval po iyan, mga garantiya. May utang po si Sir Carlo ng P8 milyon sa bangko. P8 milyon, Sir Miguel, mula sa isang pautang na kinuha niya 1 taon na ang nakalipas para sa isang negosyo na hindi kailanman umiral. Kung hindi po magbabayad si Carlo, kukunin po nila ang inyong bahay, ang inyong lupa sa Guanajuato, ang inyong mga ipon, lahat ng inyong ari-arian, lahat ng pinaghirapan nyo sa loob ng 10 taon. Nagsimulang manginig muli ang aking mga kamay. P8 milyon. Imposible. Walang mag-aaproba ng ganoong kalaking pautang ng walang garantiya. Paano ito posible? Tanong ko. Paano siya nakahiram ng ganoong kalaking pera? Kinagat ni Rosa Santos ang kanyang labi. Dahil po si Aling Cristina Lim ay may mga koneksyon, Sir Miguel. Ang kapatid po niya ay nagtatrabaho sa isang bangko, si Atercia Marco Lim. Siya po ang nag-apruba ng pautang na alam na hindi kailanman mababayaran. Dahil ang plano po talaga ay kayo po ang pipirma bilang gwarantor. At kapag hindi po nagbayad si Carlo, mawawala po sa inyo ang lahat at mapupunta po sa kanila ang inyong mga ari-arian. Naramdaman ko muli ang pagsusuka, tulad ng gabi bago, ngunit sa pagkakataong ito ay wala akong isusuka sa aking tiyan. Puro apdo, puro sakit. Ngunit hindi lang iyon, patuloy ni Rosa Santos. Ang kanyang boses ay halos bulong na ngayon. 1 buwan na ang nakakaraan, may dumating na Ginoo sa bahay. Isang matandang Ginoo na kasing edad niyo po. Nagtanong po siya tungkol sa inyo. Gusto po niyang kausapin si Carlo. Sabi po niya ay magkasosyo po kayo, na kailangan niya po kayong makita kaagad. Huminto si Rosa Santos. Pinatakbo po siya ni Aling Cristina Lim. Sinigawan po niya. Sinabi po niya na kayo po ay isang manloloko, na umalis na po siya o tatawagin niya ang pulisya. Umalis po ang Ginoo na umiiyak. Kuminang ang aking puso. Anong itsura po ng Ginoong iyon? Tanong ko. Ipinikit ni Rosa Santos ang kanyang mga mata na sinusubukang alalahanin. Matangkad, payat, may puting buhok, may peklat po dito. Itinuro niya ang kanyang kaliwang kilay at medyo pilay ang kanyang paglalakad. Mukha po siyang wasak, Sir Miguel, na para bang ilang taon na siyang hindi nakakatulog ng maayos, na para bang dinurog siya ng buhay. Hindi ko na kailangan ng karagdagang paglalarawan. Alam ko agad. Fausto, bulong ko. Si Fausto Rivera, ang aking dating kasosyo, ang aking kaibigan sa loob ng 40 taon, ang lalaking nakasama ko sa pagtatayo ng aking unang bahay, ang lalaking nakasama ko sa mga tagumpay at kabiguan, ang lalaking nawala sa aking buhay 30 taon na ang nakakaraan ng walang paliwanag. Hinanap ko siya, tinawagan ko ng daan-daang beses. Pumunta ako sa kanyang bahay at walang tao. Nagtanong ako sa mga kaibigan at walang nakakaalam na para bang nilamon siya ng lupa. At ngayon ay lumitaw siya sa bahay ng aking anak na hinahanap ako. Wasak. May sinabi pa po ba siya? Tanong ko kay Rosa Santos. Nag-iwan po ba siya ng mensahe? Umiling siya. Wala po. Hindi po siya pinayagan ni Aling Cristina Lim na magsalita. Pinalabas po siya sa bahay sa loob ng wala pang 2 minuto
Ngunit sinundan ko po siya ng tingin habang umaalis siya at nakita ko po siyang nagsulat ng isang bagay sa papel. Inilagay niya po ito sa ilalim ng windshield wiper ng isang sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Nang makapasok na po ang lahat, lumabas po ako, kinuha ang papel at itinago. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa muli. Kinuha niya ang lukot, dilaw na papel na may nanginginig na sulat kamay. Ibinigay niya sa akin. Binuksan ko at nakasulat, "Miguel, kung nabasa mo ito, hanapin mo ako. Unit 204, Hidalgo St. 847, Colonia Centro. Sinira ako ng iyong anak at sa tingin ko ay sisirain ka rin niya. Kailangan nating mag-usap, Fausto." Ang sulat kamay ay halos hindi mabasa, na para bang isinulat niya ito nang nanginginig ang kamay o umiiyak o pareho. Isinilid ko ang papel sa aking bulsa. Malakas ang tibok ng aking puso. Buhay si Fausto. Malapit siya at may alam siya. May alam tungkol kay Carlo. May alam tungkol sa bangungot na ito. "Rosa," sabi ko, "kailangan ko po ang tulong niyo sa isa pa." Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon mula nang umupo siya. Namamaga ang kanyang mga mata, pula, pagod. "Ano man po, Sir Miguel. Pero pagkatapos po nito ay aalis na ako. Hindi ko na po kayang manatili sa bahay na iyon. Sobra na po ang nagawa kong masama." Hinigpitan ko ang kanyang kamay. "Kailangan kong malaman ang lahat ng nalalaman mo tungkol kay Cristina Lim. Sino siya? Saan siya galing? Anumang bagay na makakatulong sa akin na maunawaan kung bakit niya ginagawa ito." Pinunasan ni Rosa Santos ang kanyang luha gamit ang manggas ng kanyang sweater. Galing po siya sa Guadalajara, mula po sa mayamang pamilya, o yun po ang sabi niya. Pero inimbestigahan ko po ng kaunti at nakita ko po na pinawalang mana po siya ng kanyang pamilya ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko po alam kung bakit, pero wala po siyang natira. "Kailan po niya nakilala si Carlo?" tanong ko. Nag-isip sandali si Rosa Santos. 5 taon na ang nakakaraan sa isang architectural event. Nagtrabaho po siya sa isang malaking firm, o iyon po ang sinabi niya kay Carlo. Pero narinig ko po nang magkausap sila sa telepono ng kapatid niya. Sinasabi po niya na nakahanap na siya ng perpektong target, na si Carlo po ang eksaktong kailangan nila, bata, inosente, na may tatay na may mga ari-arian. Bawat salita ay parang saksak. Ang aking anak ay pinili tulad ng isang hayop. Mabilis po silang nagpakasal, patuloy ni Rosa Santos. Napakabilis, 6 na buwan pagkatapos magkakilala. At mula noon, lahat ay nagbago. Hindi na po si Carlo ang dating siya, hindi na po siya ngumingiti, hindi na po siya lumalabas, kasama ang kanyang mga kaibigan, hindi na po siya nag-uusap tungkol sa inyo, na para bang binrainwash po siya. Naramdaman ko na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Buong panahong inakala kong galit sa akin si Carlo dahil sa sarili niyang desisyon, na inalis niya ako sa kanyang buhay dahil sa tingin niya ay masama akong ama, ngunit hindi. Siya ito mula sa simula. Lahat ay siya. Tumayo si Rosa Santos. "Kailangan ko na pong umalis, Sir Miguel. Matagal na po ako rito. Kung may makakita po sa akin..." Huminto siya. Kinuha niya ang isa pang papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay mas bago, maingat na nakatiklop. "Kunin niyo po ito," sabi niya habang ibinibigay sa akin. "Ito po ang address na ibinigay ko sa inyo. Iyon po sa Ginoong si Fausto Rivera. Sa tingin ko po ay hindi po ito ginagawa ng inyong anak na mag-isa, Sir Miguel. Sa tingin ko po ay may iba pa pong mga biktima at sa tingin ko po ay may alam po ang Ginoong iyon na makakatulong sa inyo. Puntahan niyo po siya, kausapin niyo po siya at pakiusap, iligtas niyo po si Carlo dahil alam ko po na sa kaibuturan ng kanyang puso ay ayaw niya pong gawin ito. Nakikita ko po siyang umiyak sa gabi kapag akala niya po ay walang nakakarinig. Nakikita ko po siyang tumitingin sa mga lumang larawan ninyo kapag wala po si Aling Cristina Lim. Nakakulong po ang inyong anak, Sir Miguel, at kayo po ang tanging makakapagpalaya sa kanya." Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa labasan ng plaza. Hindi siya lumingon, nawala siya sa gitna ng mga tao at nanatili ako doon na nakaupo na may 2 papel sa aking bulsa, na may basag na puso
at may desisyong gagawin. Ang Hidalgo Street ay nasa sentro ng Querétaro, sa isang lugar na dating maganda, ngunit ngayon ay napabayaan na. Mga lumang gusali na nagbabakbak ang pintura, mga kawad na nakasabit sa mga poste, basura sa mga kanto. Dumating ako Linggo ng umaga. Ipinark ko ang sasakyan 2 blok mula doon dahil wala ng espasyo malapit. Dahan-dahan akong naglakad na hinahanap ang numero 847. Nakita ko ito sa pagitan ng isang sari-sari store at isang saradong car repair shop. Ito ay isang kulay abo, malungkot na gusali na may 4 na palapag, na may sirang bintana sa unang palapag at mga mantsa ng kahalumigmigan na umaakyat sa mga pader. Bahagyang nakabukas ang pangunahing pinto. Pumasok ako. Amoy amag at lumang pagkain. Gumalaw ang hagdan sa bawat hakbang. Umakyat ako sa 2 palapag na nagrereklamo ang aking mga tuhod. Hindi na ako nasa edad para umakyat ng hagdan. Nakita ko ang Unit 204. Ang pinto ay gawa sa murang kahoy. May mga gasgas, mga marka ng tangkang pagnanakaw. Kumatok ako ng 3 beses. Naghintay ako. Wala. Kumatok ako muli. "Sino iyan?" tanong ng isang garalgal na boses mula sa loob. "Ako po, Fausto. Miguel Antonio," sagot ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Narinig ko ang mga yabag na kumakaladkad, ang tunog ng mga kandado na gumagalaw. Bahagyang bumukas ang pinto at nakita ko siya. Ang aking kaibigan, ang aking kapatid, ang lalaking nakasama ko sa pagtatayo ng kalahati ng Querétaro. Ngunit hindi na siya ang dating siya. Laging matangkad at malakas si Fausto, isang lalaki na nagbubuhat ng mga steel beam ng mag-isa, na nagtatrabaho ng 12 oras sa ilalim ng araw ng walang reklamo. Ang lalaking nakita ko sa harap ko ngayon ay bumaba ng 20 kilo. May puti at gulugulong buhok, mahaba at kulay abong balbas, malalim na mga mata na may maitim na anino. May suot siyang maruming kamiseta at pajama. Nang makita niya ako, napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Miguel," bulong niya, "dumating ka." Ganap niyang binuksan ang pinto at niyakap ako. Umiyak siya sa aking balikat. Umiyak siya tulad ng isang bata, tulad ng isang taong nagtatago ng sakit sa loob ng maraming taon. At niyakap ko siya ng mahigpit, kasing higpit ng kaya ng aking matatandang bisig. Pumasok kami sa apartment. Ito ay maliit, isang silid na nagsisilbing sala at tulugan. Walang laman ang mga pader, maliban sa isang lumang larawan ni Fausto kasama ang kanyang pamilya. Lahat ay nakangiti. Sirang sa isang sulok ang larawan. Umupo kami sa isang sirang sofa. "Anong nangyari sa iyo, kapatid?" tanong ko. Pinunasan ni Fausto ang kanyang luha. "Sinira ako ng iyong anak, Miguel. Kinuha niya ang lahat sa akin, talagang lahat. Naramdaman ko ang kutsilyo sa aking tiyan." "Sabihin mo sa akin ang lahat." Huminga ng malalim si Fausto. Naglagay siya ng 2 baso ng tubig, binigyan ako ng isa. 4 na taon na ang nakakaraan, simula ni Fausto habang umuupo muli. "Pinuntahan ako ng iyong anak sa aking bahay. Kumatok siya sa pinto isang Sabado ng hapon. Nagulat ako. Hindi ko na siya nakita mula nang siya ay teenager pa. Sinabi niya na gusto niyang pag-usapan ang negosyo, na mayroon siyang pagkakataon para sa pamumuhunan, isang bagong kumpanya ng konstruksyon na nangangailangan ng mga kasosyo na may karanasan. Sinabi ko sa kanya na retired na ako, na ayaw ko nang magtrabaho, ngunit nagpumilit siya. Ipinakita niya sa akin ang mga plano, proyekto, numero. Lahat ay mukhang perpekto, Miguel. Masyadong perpekto. Mga bahay para sa socialized housing, pondo mula sa gobyerno, mga kontrata na pirmado. Sinabi niya na sa isang investment na 3 milyon, makakakuha ako ng 6 milyon sa loob ng 1 taon. Huminto si Fausto, ipinikit ang kanyang mga mata. Nagtiwala ako sa kanya dahil anak mo siya, dahil naaalala ko ang bata na naglalaro sa aming mga proyekto habang kami ay nagtatrabaho. Dahil naisip ko na kung siya ay iyong dugo, siya ay mapagkakatiwalaan. Nabasag ang kanyang boses at pumirma ako. Ibinenta ko ang aking bahay, kinuha ko ang aking mga ipon mula sa bangko, ang ipon ng aking buong buhay, at ibinigay ko ang lahat sa kanya. At ano ang nangyari?
Tanong ko kahit na naiisip ko na ang sagot. Binuksan ni Fausto ang kanyang mga mata. Pula ang mga ito, puno ng galit at kalungkutan. Walang nangyari. Sa simula ay mukhang maayos ang lahat. Pinapadalhan ako ni Carlo ng mga report, mga larawan ng mga proyekto, ngunit pagkatapos ng 6 na buwan ay hindi na siya sumasagot sa aking mga tawag. Pumunta ako sa address ng kumpanya at hindi ito umiral. Ito ay isang opisina na nirentahan ng isang buwan, walang laman. Hinanap ko ang mga lupain kung saan kami dapat magtatayo at wala doon, mga bakanting lote. Nang sa wakas ay nakita ko si Carlo, sinabi niya na nagkaroon ng problema. Na bumagsak ang pondo mula sa gobyerno, na nawala ang lahat ng pera, na labis siyang humihingi ng paumanhin at nawala siya. Dinampian ni Fausto ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Sinubukan kong idemanda siya. Nag-hire ako ng abogado, ngunit nang suriin namin ang mga dokumento na pinirmahan ko, natuklasan namin na binago ang mga ito. Naroon ang aking pirma, oo, ngunit iba ang teksto sa paligid. Nakasulat na ipinahiram ko sa kanya ang pera bilang donasyon, nang walang inaasahang balik, nang walang garantiya. Sinabi sa akin ng abogado na walang saysay, na niloko ako ng propesyonal. Naramdaman kong kinakapos ako sa hangin. Sinasabi mo ba na sinadya kang linlangin ni Carlo, na lahat ay plinano? Tumango si Fausto. Sa simula ay hindi ako naniwala. Naisip ko na marahil ay talagang nagkaroon ng problema, na nagkamali ang mga bagay, ngunit pagkatapos ay nagsimula akong mag-imbestiga at nakahanap ako ng mga bagay. Miguel, mga bagay na nagpaintindi sa akin na hindi nag-iisa ang iyong anak. Tumayo siya at pumunta sa isang maliit na aparador. Kinuha niya ang isang kahon ng sapatos. Dinala niya at inilagay sa mesa sa harap namin. Binuksan niya, puno ito ng mga larawan, dokumento, mga clipping ng pahayagan. Tingnan mo ito, sabi niya habang kumukuha ng ilang larawan. Ito ay mula sa mga social events, galas, hapunan, at sa lahat ay naroon si Carlo. Laging nakasuot ng elegante, laging may baso sa kanyang kamay at laging kasama si Christina Lim. Siya ay lumalabas sa lahat, itinuro ni Fausto. At tingnan mo rito, kumuha siya ng isa pang larawan. Kahwa-hwa si Christina Lim sa isang lalaking nakasuot ng suit. Ang lalaking iyon ay si Attorney Santiago, isang sikat na abogado, kilala sa pagtatanggol sa mga manloloko at money launderer. Ano ang ginagawa ng iyong manugang nakahwa-hwa siya? Sinuri ko ang mga larawan isa-isa. Sa bawat larawan, laging malapit si Christina Lim kay Carlo, ngunit hindi kailanman siya tinitingnan. Laging tumitingin sa paligid, nagkalkula tulad ng isang mandaragit na pinag-aaralan ang kanyang biktima. Mayroon pa, sabi ni Fausto. Kinuha niya ang mga dokumento. Inimbestigahan ko si Christina Lim. Kumuha ako ng pribadong investigador sa kaunti kong natitira at natuklasan namin na mayroon siyang kasaysayan. Bago niya nakilala ang iyong anak, sangkot siya sa iba pang katulad na kaso sa Guadalajara. Isang matandang negosyante ang nawalan ng lahat pagkatapos magpakasal sa kanya. Sa Monterrey, isang biyudo na may mga ari-arian ang pumirma ng mga papeles na nagpaiwan sa kanya sa kalye. Laging pareho ang pattern, laging pareho ang estratehiya. Ipinakita niya sa akin ang mga clipping ng pahayagan, mga artikulo tungkol sa pandaraya, mga panluloko sa kasal at sa dalawa sa mga ito. Bagaman hindi direktang sinasabi ang kanyang pangalan, ang mga paglalarawan ay tumutugma. Babae, arkitekto, mula sa mayayamang pamilya. Siya ay isang profesional na manluloko, Miguel, at ang iyong anak ay ang kanyang kasangkapan. Hindi ko maintindihan, sabi ko. Bagaman sa kaibuturan ay nagsisimula na akong maintindihan kung bakit gagawin ito ni Carlo. Hindi niya kailangan ng pera. Ibinigay ko sa kanya ang kumpanya ng konstruksyon na mayroon kami. May trabaho siya, may propesyon siya. Tiningnan ako ni Fausto nang may kalungkutan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Miguel? Isang araw, mga 6 na buwan pagkatapos niya akong kunan ng pera, nakita ko siya sa kalye nang hindi sinasadya. Lumabas ako ng miserable kong apartment kung saan ako nakatira ngayon at nakita ko siyang bumaba mula sa kanyang BMW. Tumakbo ako patungo sa kanya.
Sumigaw ako at, alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Nanginginig ang kanyang boses. Umiyak siya, lumuhod siya sa gitna ng kalye at umiyak. Humingi siya ng tawad. Sinabi niya sa akin na ayaw niya itong gawin, na pinilit siya ni Christina Lim, na kung hindi niya gagawin ang sinasabi niya, mawawala ang kanyang anak, na tinakot ni Christina Lim na kunin ang custody, na mayroon siyang pekeng ebidensya na siya ay marahas, na nakakulong siya. Pinunasan ni Fausto ang kanyang luha. Hindi masama ang iyong anak Miguel. Nakakulong siya, kinokontrol, minamanipula at ginagamit siya para sirain ang mga tao. Nanatili ako sa katahimikan na pinoproseso ang lahat. Ang aking anak, ang aking Carlo, nakakulong sa isang babae na ginagamit siya bilang sandata, isang babae na sumisira ng mga buhay at siya ang instrumento. Bakit hindi mo ako hinanap? Tanong ko kay Fausto. Bakit ka nawala? Yumuko siya. Dahil nahihiya ako, Miguel. Nahihiya na naging sobrang tanga ko, na nagtiwala ako nang hindi nag-iimbestiga. At dahil natatakot ako na isipin mo na nagsisinungaling ako, na gusto kitang ipagtapat sa iyong anak. Nawala ang aking bahay. Iniwan ako ng aking asawa. Dinala ang mga bata. Ayaw niyang mamuhay kasama ang isang bigo na nawalan ng lahat. Nanatili akong mag-isa, walang pera, walang pamilya, walang anuman. At nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na hanapin ka. Pumunta ako sa bahay ni Carlo. Iniisip na alam niya kung saan ka matatagpuan. At ang babaeng iyon ang nagpatakbo sa akin na para bang ako ay basura. Ang kanyang boses ay naging bulong. Naisip kong sumuko, Miguel, ng higit sa isang beses, ngunit may humadlang sa akin. Ang pag-asa na balang araw ay mabibigyan kita ng babala bago kanya gawin sa iyo ang parehong bagay. Kinuha ko ang aking cellphone, ipinakita ko sa kanya ang video na nirecord ko sa harap ng bahay ni Carlo. Pinanood ito ni Fausto ng buo, namutla ang kanyang mukha. Diyos ko, bulong niya. Gagawin nila itong muli, ngunit sa pagkakataong ito ay mas masahol, lalo pang mas masahol. Sa akin ay kinuha lang nila ang pera, ngunit sa iyo, gusto ka nilang saktan ng permanente. Tumayo si Miguel ng nanginginig, pumunta muli sa kahon ng sapatos, kumuha ng isang bagong Manila envelope, malinis. Ito ay dumating sa aking bahay 2 linggo na ang nakakaraan, sabi niya habang ibinibigay sa akin. Hindi ko binuksan, wala akong lakas ng loob. Nakasulat ang iyong pangalan sa labas. Sa tingin ko ay mayroong nakakaalam na makikita ka nila o na makikita mo ako. Tiningnan ko ito. Oo, nakasulat ang aking pangalan sa sulat kamay na hindi ko nakilala. Binuksan ko ang sobre nang nanginginig ang mga daliri. Sa loob ay may mga larawan ng isang maliit na bata. Si Ambar, sa parke, sa eskwelahan, naglalaro ng mag-isa. Sa lahat ng larawan ay mag-isa siya, walang kaibigan. Walang ngiti. At mayroong isang nota na nakasulat sa computer. Nakasulat, ang iyong apo ay karapat-dapat malaman ang katotohanan. Karapat-dapat siyang malaman kung sino ang kanyang tunay na lolo, hindi ang halimaw na ipininta sa kanya. Kung gusto mong iligtas siya, iligtas mo muna ang iyong anak. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay na nahulog ang mga larawan sa sahig. Tahimik na pinulot ni Fausto Rivera ang mga ito. Sino ang nagpadala nito? Tanong ko na may basag na boses. Hindi ko alam, sagot niya. Walang nagpadala, bigla na lang lumabas sa aking mailbox isang umaga. Ngunit sino man ang nagpadala nito ay alam ang lahat, Miguel. Alam niya kung ano ang ginagawa sa iyo. Alam niya tungkol sa bata at sinusubukan kang tulungan. Pinulot ko ang mga larawan, tiningnan ko isa-isa, ang aking apo. Ang bata na hindi ko kailanman nakilala. Ang bata na takot sa akin nang hindi alam kung bakit. Sa isa sa mga larawan, nakaupo siya sa isang swing, mag-isa, nakatingin sa sahig, na may kalungkutan sa mga mata na hindi dapat maramdaman ng isang bata. Fausto, sabi ko habang nagtitingin, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong akong iligtas ang aking anak, iligtas ang aking apo, at sirain ang babaeng iyon bago pa siya makasira ng maraming buhay. Tiningnan ako ni Fausto Rivera ng matagal, pagkatapos ay tumango.
Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo, sabi niya, at gagawin ko iyon kahit ito pa ang huling bagay na gagawin ko sa buhay na ito. Umalis ako sa apartment ni Fausto Rivera na may mga larawan ni Ambar sa aking bulsa at isang malaking bigat sa aking dibdib. 11:00 ng umaga noon ng linggo. Malakas ang sikat ng araw. Puno ng mga pamilyang papunta sa misa ang mga kalsada sa sentro, mga batang nagtatakbuhan, mga magkasintahang kumakain ng ice cream. At ako ay naglalakad sa gitna nila na parang isang multo, na parang isang taong hindi na nabibilang sa mundo ng mga buhay. Ibinigay sa akin ni Rosa Santos ang numero ng kanyang kaibigan, si Aling Pilar, isang babae na nagtatrabaho din bilang kasambahay sa parehong subdivision kung saan nakatira si Carlo. May alam siya, sabi ni Rosa Santos sa akin, mga bagay na hindi ko nakita dahil pinaalis ako, ngunit nililinis ni Aling Pilar ang bahay ng mga kapitbahay at nakikita ng mga kapitbahay ang lahat. Diniyal ko ang numero mula sa aking sasakyan, sinagot sa 3 ring. Ipinaliwanag ko kung sino ako. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Punta po kayo sa bahay ko, sabi niya sa wakas. Pero mag-isa lang kayo at huwag niyo pong sasabihin sa kahit sino kung saan kayo pupunta. Nakarating ako sa bahay ni Aling Pilar malapit sa palengke. Siya ay isang maliit na babae na nasa 50s. Umupo kami na may kape. Kwentuhan niyo po ako tungkol kay Ambar, pakiusap ko. Tumingin si Aling Pilar sa bintana. Ang bata pong iyan ay isang nalulumbay na kaluluwa, sabi niya. 7 taong gulang na po siya, pero parang pasan niya ang bigat ng mundo. Nililinis ko po ang bahay ni Aling Gertrudes, patuloy ni Aling Pilar. Ang kapitbahay po ng anak niyo. Retired na po siya, biyuda, at buong araw po siya sa kanyang hardin na nagmamasid. Hindi po para makichismis, kundi dahil po mag-isa siya at wala na po siyang ibang gagawin. At may kinwento po siya sa akin. Kinuha ni Aling Pilar ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Moderno na po si Aling Gertrudes, may Facebook, Instagram at nag-upload po siya ng mga video ng lahat, ng pusa, ng mga bulaklak, ng mga kaarawan na nakikita niya mula sa kanyang hardin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. May mga video po ba siya ng aking apo? Tanong ko. Tumango si Aling Pilar. Marami po, dahil sa nakalipas na 3 taon, ang mga kaarawan po ni Ambar ay sa hardin ng bahay at kinunan po ni Aling Gertrudes nang hindi sinasadya o marahil sinasadya, hindi ko po alam, pero mayroon po siya. Ibinigay niya sa akin ang cellphone. Tingnan niyo po, ito po ay mula sa 5 kaarawan ng bata 2 taon na ang nakakaraan. Pinindot ko ang play nang nanginginig ang mga daliri. Nagsimula ang video. May nakita akong hardin na pinalamutian ng pink na lobo, isang mesa na may cake ng prinsesa at mga batang nagtatakbuhan. Hinanap ko si Ambar. Nakita ko siya na nakaupo ng mag-isa sa isang sulok na may pink na matingkad na damit, na may korona na gawa sa karton. Ngunit may pinakamalungkot na mukha na nakita ko sa isang bata. Isang babae ang lumapit sa kanya. Hindi ko siya nakilala. Marahil ay isang tiya. Ambar, bakit hindi ka naglalaro kasama ng ibang mga bata? Tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Tumingin lang siya sa bahay, sa isang bintana sa 2 palapag. Nasaan ang lolo mo? Tanong ng isa pang boses sa labas ng kamera. Isang bata. Bakit hindi dumalo ang lolo mo sa kaarawan mo? At pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Ambar. Maliit, basag, puno ng sakit. Wala akong lolo, sabi niya. Sabi ni Papa na hindi ako kailanman gustong makilala ng lolo ko, na masama siya, na wala siyang pakialam sa akin. Patuloy ang video, ngunit hindi ko na kayang manood. Nilalabuan ng luha ang aking paningin. Maingat na kinuha ni Aling Pilar ang cellphone sa aking mga kamay. Mayroon pa po, sabi niya sa akin. Pero hindi ko po alam kung gusto niyo pang makita. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang manggas. Ipakita mo sa akin, sabi ko. Kailangan kong makita silang lahat. Ipinakita niya sa akin ang isa pang video. Ito ay noong nakaraang taon. 6 na kaarawan, mas malaki, mas pinalamutian. Ngunit si Ambar ay pareho pa rin, nag-iisa, malungkot. Sa isang bahagi ng video, lumapit si Carlos sa kanya. Binuhat siya, hinalikan siya sa noo. Bakit ka malungkot, aking mahal? Tanong niya.
At si Ambar, na may luha sa mga mata, ay sumagot, "Dahil ang lahat ng aking mga kaibigan ay may lolo, at ako wala dahil hindi ako mahal ng lolo ko." Niyakap siya ni Carlo, ngunit nakita ko ang kanyang mukha, nakita ko ang pagkakasala, ang sakit at may iba pa. Takot. Takot ang aking anak. "Sir Miguel," sabi sa akin ni Aling Pilar na may mahinang boses, "ang bata pong iyan ay hindi lang malungkot dahil hindi niya po kayo kilala. Malungkot po siya dahil may mga nangyayari po sa bahay na yan, mga bagay na hindi po dapat makita o marinig ng mga bata. Nakatingin sa labas na para bang gusto niyang tumakas. Naramdaman kong kinakapos ako sa hangin. Bakit walang gumagawa ng anuman?" Tanong ko na halos sumisigaw. "Bakit walang tumatawag sa mga autoridad?" Yumuko si Aling Pilar. "Dahil po si Aling Cristina Lim ay importante. May mga koneksyon po siya at takot po ang mga tao na makialam sa kanya. Sinubukan po ni Aling Gertrudes minsan. Tumawag po siya sa social services. Dumating po sila para imbestigahan, pero ngumiti lang po si Aling Cristina Lim sa kanila. Ipinakita po niya ang isang perpektong bahay, isang malinis at maayos na bihis na bata. At kinumbinsi po sila na maayos ang lahat. Pagkatapos po ay pumunta siya sa bahay ni Aling Gertrudes at tinakot po siya. Tumayo ako. "Kailangan kong makita si Ambar," sabi ko. "Kailangan kong makita siya ng aking sariling mga mata. Kailangan kong malaman na maayos siya." Hinawakan ako ni Aling Pilar sa braso. "Hindi po kayo pwedeng pumunta sa bahay. Makikita po kayo ni Aling Cristina Lim at magiging mas malala po para sa inyo, para sa bata, para sa lahat." Nag-isip ako ng mabilis. "Saan siya nag-aaral?" Tanong ko. Nag-alinlangan si Aling Pilar. "Kolehiyo Santa Maria, 3 blok mula po sa kanilang bahay. Bakit po?" Tiningnan ko ang oras sa aking relo. 1:30 na. "Lunes po ay may klase sila hanggang 2:00, patuloy ni Aling Pilar na nahuhulaan ang aking iniisip. "At sa oras na iyon ay lumalabas sila para mag-recess bago ang uwian." Nagpasalamat ako sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang 500 na ayaw niyang tanggapin, ngunit sa huli ay isinilid niya sa bulsa ng kanyang apron. "Mag-ingat po kayo, Sir Miguel," sabi niya sa akin sa pinto, "at alagaan niyo po ang bata, dahil kung hindi niyo po gagawin, walang ibang gagawa." Nakarating ako sa Kolehiyo Santa Maria ng 1:30 ng Lunes. Ipinark ko ang aking sasakyan sa kabilang kalsada, sa ilalim ng puno na nagbibigay ng lilim. Mula doon ay nakikita ko ang playground. Naghintay ako. Nang 12:00 ng eksakto ay tumunog ang kampana at nagsimulang lumabas ang mga bata. 12-dosenang mga ito na tumatakbo, sumisigaw, naglalaro. Hinanap ko si Ambar sa lahat ng masayang bata na iyon at nakita ko siya. Lumabas siya na naglalakad ng dahan-dahan, mag-isa, na may malinis na uniforme. Ang kanyang buhok ay nakatali sa 2 perpektong tirintas. Ang kanyang backpack ay nakasabit sa kanyang maliliit na balikat. Dumaan ang ibang mga bata na tumatakbo sa tabi niya at hindi niya sila tiningnan. Naglakad lang siya patungo sa isang bakanteng bangko sa dulo ng playground. Umupo siya doon, kinuha ang isang libro mula sa kanyang backpack at nagbasa ng mag-isa. Habang ang lahat ay naglalaro, nadurog ang aking puso. Ito ang aking apo. Ang bata na may dugo ko, ang bata na dapat ay naglalaro, tumatawa, nagiging bata, at nag-iisa siya dahil may kumuha ng kanyang pagkabata. Pinanood ko siya sa loob ng 20 minuto. Sa buong panahong iyon, walang bata ang lumapit sa kanya. Walang nag-imbita sa kanya na maglaro. Hindi rin siya sumubok na lumapit sa kahit sino, nagbasa lang siya, o nagkunwari na nagbabasa, dahil paminsan-minsan ay tumitingin siya at tinitingnan ang ibang mga bata na may malalim na kalungkutan sa mga mata na nagpagusto sa akin na bumaba ng sasakyan, tumakbo patungo sa kanya, yakapin siya, sabihin sa kanya na hindi siya nag-iisa, na mayroon siyang lolo na nagmamahal sa kanya nang hindi siya kilala, ngunit hindi ko ginawa. Dahil kung gagawin ko, malalaman ni Cristina Lim at hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos ay nakita ko na may lumapit na guro kay Ambar. Nag-usap sila. Umiling ang bata. Nagpumilit ang guro. Isinara ni Ambar ang kanyang libro. Tumayo
at pareho silang naglakad patungo sa gusali ng eskwelahan. Nawala sila sa loob at nanatili ako doon na nagtataka kung ano ang nangyari, kung maayos ba ang bata, kung kailangan niya ng tulong. Akma akong aalis nang may kumatok sa bintana ng aking sasakyan. Nagulat ako. Ang guru pala, ang nakipag-usap kay Ambar. Suminyas siya sa akin na ibaba ang bintana. Ginawa ko. "Excuse me," sabi niya. Bata pa siya. Siguro nasa 30s na may salamin at mabait na muka. "Kayo po ba ay kamag-anak ni Ambar Salgado?" Nalamig ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kung sasabihin ko na oo, marahil ay tatawagin nila si Christina Lim. Kung sasabihin ko na hindi, mawawala ang pagkakataon na malaman kung ano ang nangyayari sa aking apo. "Ako po ang kanyang lolo," sabi ko sa wakas. Tiningnan ako ng guro nang may halo-halong pagkabigla at ginhawa. "Salamat sa Diyos," bulong niya. "Kailangan ko pong kausapin ang isang miyembro ng pamilya, isang taong hindi magulang." Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. "Ano po ang nangyayari kay Ambar?" tanong ko. Tumingin ang guro sa eskwelahan, pagkatapos ay sa akin. "Sir, ang bata pong iyan ay nangangailangan ng tulong," sabi niya na binaba ang boses. 3 buwan na po akong nagtuturo sa kanya at sa panahong iyon ay nakakita ako ng mga bagay na ikinababahala ko. Mga pasa sa braso na sabi niya ay galing sa paglalaro, ngunit alam kong hindi. Sobrang pagod, na para bang hindi nakakatulog ng maayos at laging nag-iisa. Wala siyang kaibigan, hindi nakikipag-usap sa kahit sino, at kapag tinatanong ko tungkol sa kanyang pamilya, ay umiiyak siya. Naramdaman kong tinusok ako ng kutsilyo sa tiyan. "Nakausap niyo na po ba ang kanyang mga magulang?" tanong ko. Tumango ang guro ng 3 beses. At sa 3 beses na iyon, napaka-elegante po si Aling Christina Lim, napakabait. Ipinaliwanag niya po na si Ambar ay sensitibo, na nahihirapan siyang makisama, na ginagawa po nila ang lahat para doon kasama ang mga psychologist. Pero hindi po ako naniniwala, sir. Naniniwala po ako na may mga nangyayari sa kanilang bahay na hindi sinasabi ng bata at kailangan ko pong may gumawa ng anuman bago pa huli ang lahat. Ibinigay niya sa akin ang isang card na may kanyang pangalan, Profesora Andrea Saldaña. "Tawagan niyo po ako," sabi niya. "Kung kailangan niyo po ng testigong, kung kailangan niyo po ng tulong, anuman, pero pakiusap tulungan niyo po ang bata. Kung nararamdaman mo ang parehong naramdaman ko sa sandaling iyon, huwag kang umalis. Mag-iwan ng like at komento. Minsan kailangan nating malaman na hindi tayo nag-iisa sa sakit na ito." Nakarating ako sa bahay ko kinagabihan na may card ng propesora sa aking bulsa at isang plano na nabubuo sa aking isip. Kailangan ko ng ebidensya. Totoong ebidensya ng ginagawa ni Christina Lim, ebidensya na walang sino man ang makakatanggi dahil ang mga testimonya ay hindi sapat. Ang mga video din, kailangan ko ng mga dokumento, mga kontrata, isang bagay na magpapakita ng kanyang buong plano. Umupo ako sa mesa sa kusina na may lumang notebook at nagsimulang isulat ang lahat ng alam ko. Kinwento ni Rosa Santos sa akin ang tungkol sa mga dokumento. Si Fausto Rivera tungkol sa mga nakaraang pandaraya. Si Aling Pilar tungkol kay Ambar. Ang propesora tungkol sa mga pasa. Ngunit lahat ay circumstantial, lahat ay maaaring ipaliwanag sa ibang paraan. Kailangan ko ang huling dagok, ang ebidensya na hindi mag-iiwan ng duda. Sobrang abala ako sa pagsusulat na nang tumunog ang telepono ay halos mahulog ako sa upuan. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako na sagutin. Ngunit may nagsabi sa akin na gawin iyon. "Hello?" sagot ko. "Miguel Antonio Reyes?" Tanong ng isang garalgal, pagod na boses ng lalaki, na may accent sa norte. "Opo, ako nga. Sino po ito?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Narinig ko ang putol-putol na paghinga na para bang kinakabahan ang lalaki o lasing o pareho. "Hindi mahalaga kung sino ako," sabi niya sa wakas. "Ang mahalaga ay mayroon akong impormasyon na kailangan mo. Impormasyon tungkol sa iyong anak, tungkol sa ginagawa sa kanya, at tungkol sa kung sino ang nasa likod ng lahat." Bumilis ang tibok ng aking puso. "Sino po kayo?" Pagpumilit ko.
Paano niyo po nakuha ang numero ko? Bumuntong hininga ang lalaki. Sabihin nating mayroon akong mga dahilan upang gusto kong magbayad ang babaeng iyon sa kanyang ginagawa at ikaw ang aking pagkakataon. Kinuha ko ang isang lapis. Isinulat ko sa notebook, anonymous call. Ano po ang alam nyo? Tanong ko. Kung gusto mong iligtas ang iyong anak, hanapin mo ako bukas ng 3:00 ng hapon sa Cafe Santander, Sentro Historiko. Mag-isa lang kayo at huwag kang magsabi sa kahit sino. Pinutol ang tawag. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ito ay isang bitag. Si Cristina Lim ito. Nang 6:00, bumangon ako. Tinawagan ko si Fausto Rivera. Mag-ingat ka, sabi niya sa akin. Pero pumunta ka. Nang 2:00, umalis ako patungo sa sentro. Ang Cafe Santander ay luma. Dumating ako 15 minuto ng mas maaga. Umupo ako kung saan ko makikita ang pasukan. Nang 3:00 ng eksakto ay pumasok ang isang matangkad at payat na lalaki. Mga 38 taong gulang. Gulo-gulo ang buhok, magulo ang balbas, lukot ang kamiseta. Nakita niya ako. Naglakad siya patungo sa akin na nagpapagewang-gewang. Miguel Antonio Reyes? Tanong niya. Amoy alak ang kanyang hininga. Tumango ako. Bumagsak siya sa upuan sa harap ko na para bang hindi siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Salamat sa pagdating, sabi niya. Naisip kong hindi ka darating. Malapitan ko siyang nakita ng mas mabuti. May malalim siyang dark circles. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pula ang kanyang mga mata. Ito ay isang wasak na lalaki. Sino po kayo? Tanong ko. Itinaas niya ang kanyang kamay na tumatawag sa waiter. 2 tequila, in-order niya. Doubles. Tiningnan siya ng waiter nang may pagtutol, ngunit dinala niya ang mga inumin. Lumingon ang lalaki sa akin. Ang pangalan ko ay Marco Lim, sabi niya. At ako ang kapatid ni Cristina Lim. Naramdaman kong sinuntok ako sa dibdib. Ang kapatid, ang binanggit ni Rosa Santos, ang nagtatrabaho sa bangko. Ang nag-aproba ng 8 milyong pautang, tanong ko. Tumango siya. Ang pareho at ang pinakamalaking hangal na makikilala mo sa iyong buhay. Dinala ng waiter ang mga tequila. Ininom ni Marco Lim ang kanya ng isang lagok, umirap, pinunasan ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Pakinggan mo ako ng mabuti, sabi niya habang yumuko. Dahil isang beses ko lang sasabihin ito. Pagkatapos ay aalis ako ng malayo dito at hindi mo na ako kailanman makikita. Kinuha ko ang aking tequila, ngunit hindi ko ininom. Hinawakan ko lang ito sa aking mga kamay. Ang aking kapatid, patuloy ni Marco Lim, ay hindi ang kanyang ipinapakita. Hindi siya isang matagumpay na arkitekto. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Lahat iyon ay kasinungalingan. Lumaki kami ng mahirap sa Guadalajara, sa isang kapitbahayan kung saan naririnig ang putok ng baril gabi-gabi. At ang aking kapatid ay natuto mula pagkabata na ang tanging paraan upang makalabas doon ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga tao, lalo na ang mga lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam, ng kahihiyan. Nang siya ay 22 taong gulang, pinakasalan niya ang isang 50 taong gulang na negosyante. Pinahulog niya ito sa kanyang loob. Kinumbinsi niya ito na baguhin ang kanyang testamento. At 6 na buwan pagkatapos ay namatay ang lalaki sa isang aksidente sa kotse. Napaka-convenient. Sinasabi mo bang sinaktan niya ako? Tanong ko. Nagkibit balikat si Marco Lim. Wala akong ebidensya, ngunit inimbestigahan ng pulisya at natuklasan nila na ang mga preno ng kotse ay minanipula, ngunit hindi nila kailanman napatunayan ang anuman. Minana niya ang lahat, milyon-milyong piso, at sa halip na ibahagi sa pamilya ay nawala siya. Binago niya ang kanyang apelyido, nag-imbento ng bagong kwento at nagsimulang manghuli ng mga mayamang lalaki o mga anak ng mga lalaking may ari-arian. Ipinakita niya sa akin ang kanyang cellphone. Tingnan mo ito. Binuksan niya ang WhatsApp. Naghanap siya ng isang lumang pag-uusap mula 50 taon na ang nakakaraan. Ito ang isinulat niya sa akin nang makilala niya ang iyong anak. Binasa ko ang mga mensahe. Nalamig ang aking dugo. Nakahanap na ako ng susunod, sabi ng isa. Anak ng konstruktor. Ang tatay ay may mga lupain, bahay,
pera, at ang anak ay perpekto, inosente, sensitibo, madaling manipulahin. Isa pang mensahe ang nakasulat. Bibigyan ko siya ng sanggol para itali ko siya magpakailanman. At kapag handa na ang lahat, tatanggalin natin ang matanda. Halos maitapon ko ang baso ng tekila. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay na kailangan kong ilapag ito sa mesa. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Tanong ko. Bakit ngayon? Dinampian ni Marco Lim ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Dahil sinisira din niya ako. Dahil pinilit niya akong aprubahan ang peking pautang na iyon. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko gagawin, magpapadala siya sa pulisya ng peking ebidensya na nagnakaw ako ng pera sa bangko. Mayroon siyang mga dokumento, mga papeles na ginawa niyang mukhang nag-divert ako ng pondo. At ako, may mga anak ako, Miguel. 2 maliliit na anak, 1 asawa. Hindi ako pwedeng makulong, hindi ko pwedeng iwan ang aking pamilya na mag-isa. Nabasag ang kanyang boses, at ngayon ay humihiling siya sa akin na gumawa ng mas masahol, isang bagay na hindi ko kayang gawin. Humihiling siya sa akin na pekehin ang mga dokumento upang mapamukha kang may sakit sa pag-iisip, upang kapag nangyari ang kanyang planado, magmukha itong namatay ka sa natural na dahilan at walang mag-iimbestiga. Ano ba talaga ang kanyang planado? Tanong ko, kahit na naiisip ko na. Ipinikit ni Marco Lim ang kanyang mga mata. Hindi ko alam ng eksakto, ngunit narinig ko nang nag-uusap siya sa isang lalaki, isang doktor. Tinatanong niya ang tungkol sa mga gamot na maaaring maging sanhi ng atake sa puso sa isang taong may mahinang puso. Mga gamot na hindi nagiiwan ng bakas pagkatapos, na mukhang natural na pagkamatay. Pinunasan niya ang mga luha na nagsimulang umagos. Hindi alam ng iyong anak ang lahat, Miguel. Iyan ang pinakinasisira sa akin. Iniisip ni Carlo na pipirma ka lang ng mga papeles. Iniisip niya na kukuhanin lang nila ang iyong mga ari-arian. Hindi niya alam na nagpaplano siya ng mas masahol. At nang ipinahiwatig ko sa kanya na mapanganib ang kanyang asawa, tinakot niya akong muli. Sinabi niya sa kanya na kung sasabihin ko ang anuman, kukunin niya ang custody ni Ambar mula kay Carlo, na mayroon siyang peking larawan, mga edited na video, mga imbento na ebidensya na sinasaktan niya ang bata at ang aking pamangkin. Sobrang mahal niya ang aking pamangkin, kaya't gagawin niya ang anuman para hindi siya mawala. Nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat. Kaya pala ginagawa ni Carlo ang sinasabi niya, bulong ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil kay Ambar. Tumango si Marco Lim. Nakakulong siya, Miguel. Binibigyan din siya ng gamot, binibigyan siya ng sleeping pills, para sa anxiety, para sa depression, at iniinom niya ang mga ito dahil sabi niya ay hindi siya makakapanirahan sa guilt ng kanyang ginawa sa ibang tao, kay Fausto Rivera, sa iba. Ngunit ang mga pills ay nagpapamukha sa kanya na zombie, kinokontrol siya, at bawat araw na lumipas ay mas mababa siya sa sarili niya at mas nagiging puppet sa mga kamay ng aking kapatid. Ininom ni Marco Lim ang aking tekila, ang hindi ko man lang natikman. Sinubukan kong lumayo, nag-resign ako sa bangko, lumipat ako sa ibang lungsod, ngunit nakita niya ako. Laging nakikita niya ako. At ngayon ay pinipilit niya akong tulungan siya dito, sa iyo. At hindi ko kaya, Miguel. Hindi ako pwedeng maging kasabwat nito. Kaya kita tinawagan, kaya ako narito, dahil mayroong kailangang pumigil sa kanya. Ano ang pwede kong gawin? Tanong ko. Ano ang kailangan ko para patunayan ang lahat ng ito? Kumuha si Marco Lim ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na gintong susi, ibinigay niya sa akin. Ito ang susi ng bahay ng iyong anak, sabi niya. Ang bahay na itinayo mo maraming taon na ang nakakaraan, di ba? Tumango ako. Itinayo ko ang bahay na iyon, 25 taon na ang nakakaraan para sa isang pamilya. Pagkatapos ay ipinagbili ko at ilang taon pagkatapos ay binili ito ni Carlo. Tumango si Marco Lim. Naalala mo ba na may basement ang bahay na iyon? Isang nakatagong basement na may pasukan mula sa office. Naalala ko, isang maliit na basement na itinayo ko para sa pamilya
na mag-imbak ng mga alak. Hindi alam ni Carlo na umiral iyon, patuloy ni Marco Lim. Natuklasan ito ni Christina Lim habang sinusuri ang mga orihinal na plano at doon niya itinago ang lahat. Ang mga pekeng kontrata, ang ebidensya ng kanyang mga pandaraya, ang mga dokumento na gagamitin niya laban sa iyo, lahat ay tulad ng kanyang secret safe at walang ibang nakakaalam na umiral iyon maliban sa kanya. Hinawakan ko ang susi nang nanginginig ang kamay. Paano ako makakapasok nang hindi nila ako nakikita? Tanong ko. Kumuha si Marco Lim ng papel. Sumulat siya ng isang bagay na may nanginginig na sulat kamay. Ngayong Huwebes, sabi ni Marco Lim, pupunta si Christina Lim sa Querétaro para sa isang meeting. Aalis siya ng alas 9 ng umaga, babalik ng alas 4 ng hapon. Hahatid ni Carlo si Ambar sa eskwela at pupunta sa trabaho. Wala na si Rosa Santos doon, ngunit ang bagong kasambahay ay lalabas para mamalengke ng alas 10. Mayroon kang mula alas 10:30 hanggang alas 12, 1 oras at kalahati upang makapasok, makahanap ng kailangan mo at makalabas. Ibinigay niya sa akin ang papel. Ang pasukan sa basement ay nasa likod ng bookshelf sa office. Ang ikatlong shelf ay itulak mo at bubukas ito. Hindi naglagay ng kandado si Christina Lim dahil akala niya ay walang nakakaalam na umiral ito. Naroon ang lahat ng kailangan mo para sirain siya, Miguel. Mga larawan, dokumento, kontrata, lahat. Tumayo siya na nagpapagewang-gewang. At ngayon ay aalis na ako. Mawawala ako bago pa niya matuklasan na tinulungan kita. Alagaan mo ang aking pamangkin. Alagaan mo ang iyong anak dahil siya ay isang mabuting lalaki na nakakulong sa mga kamay ng... Ang sumunod na 3 araw ay pahirap. Tinawagan ko si Rosa Santos. Kinumpirma niya noong Huwebes, aalis si Christina Lim ng alas 9. Hahatid ni Carlo ang bata ng alas 8 at pupunta sa opisina. Ginawa ko ang plano ng 1,000 beses. Pumasok, hanapin ang basement, hanapin ang mga dokumento, lumabas. Ngunit nanginginig ang aking mga kamay. Noong Miyerkules ay hindi ako nakatulog. Iniisip ko ang lahat ng maaaring magkamali. Paano kung maaga si Christina Lim bumalik? Paano kung may mga kamera? Nang alas 5, bumangon ako. Nagsuot ng madilim na damit, itim na pantalon, kulay abong kamiseta. Papasok ako sa aking sariling bahay na parang magnanakaw. Noong Huwebes ay maulap. Umalis ako ng bahay ng alas 8:30. Nagmaneho ako patungo sa subdivision ni Carlo, ngunit hindi ako pumarada sa harap. Pumarada ako ng 3 kalye mula doon, sa isang sulok kung saan may mga puno na nakatago ang aking sasakyan. Mula doon ay naglakad ako na may sombrero na nakatakip sa aking mukha, na may mga kamay sa bulsa, na mahigpit na hawak ang susi na ibinigay sa akin ni Marco Lim. Malakas ang tibok ng aking puso, na sigurado ako na naririnig ng lahat. Dumaan ako sa mga perpektong bahay, perpektong hardin, perpektong buhay. At naisip ko kung paano ang lahat ng perpekto ay maaaring magtago ng kabuktutan. Nakarating ako sa bahay numero 23, wala ang itim na BMW. Umalis na si Carlo, wala rin ang sasakyan ni Christina Lim. Mayroon lang isang lumang Nissan na nakaparada sa kalye, marahil ay sa kasambahay. Tiningnan ko ang aking relo, 9:40. Naghintay ako na nakatago sa likod ng isang puno. Nang alas 10 ng eksakto, lumabas ang kasambahay. Isang babae na mga 20 may mataong gulang na may sportswear, na may walang laman na grocery bags. Sumakay siya sa Nissan at umalis. Nanatili ang bahay na walang tao. Naglakad ako patungo sa pinto sa gilid, ang parehong pinto kung saan tumakbo si Rosa Santos ng gabing iyon. Kinuha ko ang susi ng nanginginig ang mga kamay. Ipinasok ko ito sa kandado. Umikot, bumukas ang pinto ng mahina. Pumasok ako. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso na naisip kong aatakihin ako sa puso doon mismo. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo. Hindi gumagawa ng ingay ang aking sapatos sa marmol. Nakarating ako sa office, nakabukas ang pinto, pumasok ako. Mayroong malaking dark wood desk, mga computer, mga libro sa shelves, at sa dulo ay ang bookshelf na binanggit ni Marco Lim. Lumapit ako. Ikatlong shelf, itulak. Gumalaw ang bookshelf. Hindi masyado,
Ilang sentimetro lang, ngunit sapat na upang ibunyag ang isang maliit na pinto sa likod. Isang metal na pinto na may simpleng hawakan, walang kandado, tulad ng sinabi ni Marco Lim. Binuksan ko ito. Sa likod ay may makikitid, madilim na hagdan. Pababa, naghanap ako ng switch. Nakita ko ito. Binuksan ko ang ilaw. Isang mahinang bumbilya ang nagbigay liwanag sa mga konkretong hagdan. Mga hagdan na itinayo ko gamit ang aking sariling mga kamay ng matagal na. Dahan-dahan akong bumaba. Gumalaw ang mga hagdan sa ilalim ng aking bigat. Ang hangin ay mahalumigmig. Amoy sarado. Amoy sikreto. Nakarating ako sa dulo. Maliit ang basement, mga 3 metro by 3 metro, ngunit puno-puno ng mga kahon, ng mga filing cabinets, ng mga nakasalansan na dokumento. Binuksan ko ang aking cellphone upang magkaroon ng mas maraming ilaw at nagsimulang maghanap. Ang unang kahon ay may mga kontrata. Kinuha ko ang mga ito. Binasa ko ang mga ito. Ito ay mga pekeng pautang, mga dokumento na nagpapakita ng mga imbento na utang. At naroon ang pangalan ni Fausto Rivera, ang kanyang pirma. Ngunit mayroon pa, ibang mga pangalan, ibang mga lalaki na hindi ko kilala, lahat ay matanda, lahat ay may mga pirma na mukhang totoo, ngunit marahil ay peke. Kinuha ko ang aking cellphone, nagsimula akong magkuha ng larawan ng lahat, bawat kontrata, bawat papel, bawat pirma. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay na ang ilang larawan ay malabo. Binura ko ang mga ito at kinuha muli. Napakarami na hindi ko alam kung saan magsisimula. Nakahanap ako ng isang kahon na may mga larawan ni Cristina Lim, kasama ang iba't ibang lalaki, matatandang lalaki, lahat ay nakangiti, lahat ay may tiwala. At sa likod ng bawat larawan ay may nota na may mga numero, halaga, petsa. Ito ay tulad ng isang record ng kanyang mga biktima, isang inventaryo ng sakit na kanyang idinulot. Naramdaman ko ang pagsusuka. Ang babaeng ito ay hindi tao, siya ay isang mandaragit. At ang aking anak ay kasal sa kanya, nakatira, kasama niya, nagkaroon ng anak sa kanya, nagpatuloy ako sa paghahanap. Kailangan ko pa ng iba. Isang bagay na magpapatunay na si Carlo ay biktima rin, isang bagay na magpapakita na hindi siya ang halimaw. Pagkatapos ay nakita ko ito sa isang kahon sa dulo na nakatago sa pagitan ng mga papeles. Isang lumang notebook na may nakatiklop na kanto. Binuksan ko ito. Ito ay sulat kamay ni Carlo. Nakilala ko agad. Ang unang pahina ay nakasulat, Diary, taon 2024. 2 taon na ang nakakaraan. Nagsimula akong magbasa. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat o marahil ay laging ganoon at hindi ko lang nakita. Sabi ni Cristina Lim na hindi ako kailanman minahal ni Papa, kaya siya laging nagtatrabaho. Kaya umalis si Mama. Pero iba ang aking naaalala. Naaalala ko si Papa na binuhat ako kapag binabangungot ako. Naaalala ko ang kanyang malaki at magaspang na mga kamay na nagsusuklay ng aking buhok. Naaalala ko ang kanyang boses na kumakanta sa akin ng mga kanta bago matulog. Nagsimulang umagos ang luha. Hindi ko mapigilan. Bakit siya huminto sa paghahanap sa akin? Patuloy ang diary. 6 na taon na ang nakalipas mula nang kami ay tumigil sa pakikipag-usap. At walang ni isang mensahe, walang tawag. Sabi ni Cristina Lim na iyon ay patunay na wala siyang pakialam sa akin. Ngunit iba ang sinasabi ng aking puso. Sinasabi ng aking puso na nagkakamali ako, na mayroong isang bagay na hindi ko alam, ngunit huli na upang magtanong, huli na para sa lahat. Binuklat ko ang pahina. Nagtanong si Ambar tungkol sa kanyang lolo. 5 taong gulang na siya at nakikita niya na may mga lolo ang kanyang mga kaibigan at siya wala. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Na masama ang kanyang lolo? Hindi ko kaya dahil hindi ako naniniwala. Ngunit nagpumilit si Cristina Lim at ako, wala na akong lakas upang makipagtalo. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, bawat entry ay mas masahol kaysa sa nauna. Binibigyan ako ni Cristina Lim ng sleeping pills. Sabi niya, kailangan ko, na sobrang anxious ako at totoo iyon. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain,
Hindi ako makakapanirahan sa guilt ng aking ginawa sa mga taong sinaktan ko. Ngunit mayroon siyang mga larawan, mga edited na video, mga testigong may utang na loob sa kanya. At naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa kanya dahil nakita ko na kung ano ang kaya niyang gawin. Isinara ko ang notebook. Hindi ko na kayang magpatuloy sa pagbabasa. Sobrang sakit, sobrang katotohanan. Hindi halimaw ang aking anak. Nakakulong ang aking anak, eksaktong tulad ng sinabi ng lahat. Kinunan ko ng larawan ng notebook, bawat pahina, isinilid ko ang cellphone, huminga ako ng malalim. Sa pamamagitan nito ay maililigtas ko siya, naisip ko. Sa pamamagitan nito ay maipapakita ko sa kanya na hindi siya nag-iisa, na naniniwala ako sa kanya, na alam ko ang katotohanan. Napuno ng pag-asa ang aking dibdib sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Kaya ko itong gawin. Maililigtas ko ang aking anak. Maililigtas ko ang aking apo. Nagsimula akong umakyat sa hagdan. Pagkatapos ay narinig ko ito. Ang tunog ng isang pinto na bumubukas sa itaas. Mga yabag. Nalamig ang aking dugo. May pumasok sa bahay. Nanigas ako sa gitna ng hagdan. Kuminang ang aking puso. Sino iyon? Ang kasambahay na bumabalik. Si Christina Lim, isang magnanakaw. Lumapit ang mga yabag sa office at pagkatapos ay narinig ko ang kanyang boses. Hello? May tao ba dito? Si Carlo pala. Ang aking anak ay nasa bahay, hindi siya dapat naroon. Dapat ay may mga appointment siya buong araw. Ano ang ginagawa niya rito? Lalo pang lumapit ang mga yabag. Narinig ko nang pumasok siya sa office. Narinig ko nang huminto siya. Marahil ay nakita niya ang gumalaw na bookshelf, ang bukas na pinto ng basement, ang nakasinding ilaw. Sino ang nasa ibaba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mukhang takot, nalilito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung umakyat ako, magkakaharap kami. Kung mananatili ako sa pagtatago, bababa siya para hanapin ako. Walang labasan, nakulong ako. Nagsimulang bumaba ang mga yabag sa hagdan ng dahan-dahan, maingat. Naghanap ako ng pagtataguan, ngunit walang lugar. Sobrang liit ng basement, sobrang bukas. Pumasok ako sa likod ng malalaking kahon. Yumuko ako. Sinubukan kong gawing pinakamaliit ang aking sarili hanggat maaari. Nakarating si Carlo sa dulo. Binuksan ang kanyang cellphone upang magkaroon ng mas maraming ilaw. Sino ang naroon? Tanong niya muli. Nakita ko ang kanyang anino na gumagalaw sa mga pader. Lumapit siya sa mga kahon na sinuri ko. Nakita niya ang kalat, ang mga dokumento na wala sa lugar, ang notebook na bukas kung saan ko ito iniwan. Hindi maaaring bulong niya. Kinuha niya ang notebook, mabilis na isinara, isinilid sa isang kahon. Papa, sabi niya bigla. Ikaw ba yan? Nabasag ang kanyang boses. Pakiusap, kung ikaw yan, lumabas ka. Kailangan kitang kausapin. Kailangan kong sabihin sa iyo ang maraming bagay. Gusto kong lumabas. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong sabihin sa kanya na alam ko ang lahat, na naiintindihan ko, na hindi ako galit, na gusto ko lang siyang iligtas. Ngunit may pumigil sa akin, ang takot. Ang takot na darating si Christina Lim, na makikita niya kami na magkasama, na sisirain din niya ito. Pagkatapos ay narinig ko ang isa pang boses sa itaas, ang boses niya. Carlo, nasaan ka? Nasa bahay si Christina Lim. Nalamig si Carlo. Ako din, wala sa amin ang humihinga. Nandito sa ibaba, sagot niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mukhang talunan, pagod. Ano ang ginagawa mo diyan? Tanong ni Christina Lim. Nagriring ang kanyang takong sa marmol habang lumalapit sa office. Bumukas ang pinto ng basement, paliwanag ni Carlo. Tiningnan ko. Nagkaroon ng mahaba, tensyonadong katahimikan. May tao ba dyan sa ibaba? Tanong ni Christina Lim. Nagbago ang kanyang boses. Hindi na ito matamis, matigas na ito, mapanganib. Wala, sagot ni Carlo. Nagsusuri lang ako ng ilang bagay. Bumaba si Christina Lim sa hagdan. Nakita ko siyang lumabas na nakasuot ng itim, elegante, na may perpektong buhok. Ang kanyang malamig na mga mata ay sinusuri ang basement na sinusuri si Carlo. Bakit ka umuwi ng maaga? Tanong niya. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang akusasyon. Kinansela ang appointment ko, paliwanag ni Carlo.
at naisip kong umuwi para kumain. Naglakad si Christina Lim sa basement. Hindi nawawala ang detalye sa kanyang mga mata. Nakita niya ang kalat, ang mga bukas na kahon. May pumasok dito, sabi niya. May humipo sa aking mga gamit, umiling si Carlo. Hindi, lahat ay tulad ng dati. Tiningnan ni Christina Lim siya nang may pagdududa. Sino ang kausap mo nang bumaba ako? Tanong niya. Yumuko si Carlo, hindi agad sumagot. Nagpipigil ako ng hininga na nakatago sa likod ng mga kahon. Nakikita ko ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na siwang. Nakikita ko ang mukha ng aking anak. Nakikita ko ang takot, ang kalungkutan, ang pagkatalo. Sino ang kausap mo, Carlo? Pagpumilit ni Christina Lim, ang kanyang boses ay parang yelo. Itiningala ni Carlo ang kanyang paningin at sa isang sandali, sa isang segundo lang, nagtagpo ang aming mga mata. Nakita niya ako. Sigurado ako na nakita niya ako sa likod ng mga kahon, ngunit wala siyang sinabi. Hindi siya sumigaw, hindi niya ako ipinagkanulo. Hinawakan lang niya ang aking tingin sa walang hanggang segundong iyon at pagkatapos ay tumingin muli kay Christina Lim. Wala, sabi niya, ang kanyang boses ay basag, walang laman. Nagsasalita lang ako sa mga multo. Tiningnan ni Christina Lim siya ng sandali pa, pagkatapos ay tumalikod. Umakyat ka, utos niya. Kailangan nating pag-usapan ang iyong ama. May ipinadala siyang mensahe sa akin. Sabi niya ay gusto siyang pumunta bukas at sa pagkakataong ito ay hindi siya makakatakas. Umakyat sila sa hagdan, isinara ang pinto, namatay ang ilaw at nanatili ako doon na mag-isa sa dilim na may basag na puso dahil nakita ako ng aking anak at hindi niya ako iniligtas. O marahil oo. Marahil ang hindi pagsasabi ng anuman ay ang kanyang paraan upang iligtas ako.